Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So titignan natin guys, kanino ba tong love reading? So guys, sa mga interested pala sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako guys. Okay, kanina ba itong love reading na masasagap natin ngayon? Meron tayong, with you, I feel protected and cherished. So, yon. Alam nyo guys, feeling ko medyo dependent ka sa person mo kasi alam mo yung feeling na nagpapalpitate kapag hindi mo nafe-feel yung presensya niya. So, siguro, nandun ka sa point na parang feeling mo, safe ka pagkasama mo siya kahit hindi na ganun ka-safe yung ambience nyong dalawa, no? Like, parang nafe-feel mo na medyo distant siya, no? Pero ramdam mo pa rin na siya pa rin yung parang pwede magtatanggol sa inyo or siya pa rin yung parang safe place mo. So, yun po yung nakikita ko rito. Okay? So, by the way, tignan natin. Kanina itong love reading. Meron tayong let's turn mistake into lesson. So, sa nakikita ko dito guys, medyo nagigilty ka. Okay, parang ang dating kasi sa akin dito, nagigilty ka, iniisip mo baka may mali talaga ako, baka may kasalanan talaga ako, may pagkakamali ako sa taong to. So, minsan nabiblame mo yung sarili mo, no? Alam nyo guys, huwag nyo laging iisipin na baka may pagkakamali ka. Masyado kasing may pagka down to earth ka pagka ganun yung energy mo. Siguro, ang isipin mo rito, bakit ka ba nagkakamali? Okay, bakit mo yun nagagawa? Bakit ka nagkakaroon ng pagkakasala sa person mo? Minsan kasi guys, hindi balance eh. Okay, hindi ka masyadong naiingatan ng person mo, hindi ka masyadong naalagaan, pwede kasing ganon. Ngayon guys, ikaw pa rin yung bubuo sa sarili mo. Ikaw pa rin yung magtatama sa sarili mo. Kung hindi ka kayang alagaan ng person mo, at least itama mo yung sarili mo. And wag ka masyadong mag-guilty kung iniisip mo na baka nga may pagkakamali ka, tapos parang kailangan mo siyang komprontahin, tapos parang ikaw yung laging hihingi ng tawad. Baka kasi paulit-ulit yung cycle na gano'n. Masyado kang soft-hearted. 'Di ba? So, check pa natin. Kanina tong love reading. Okay. So, meron tayong your spirit blooms anew each time life challenges you. So, siguro magaling yung person mo na mag-gaslight. Kaya, pag sinabi niyang, alam mo yon, magaling siyang mangonsensya, magaling siyang mag-manipulate. Magaling siya guys na mag-psychology reverse psychology, ayan. Kaya niya kasi baliktarin yung sitwasyon na parang kukomprontahin mo siya kasi may pagkakamali siya. So, parang mababack to you, ganun. Kasi isipin nyo guys, ikaw yung nagigilty dun sa sitwasyon. So parang nabiblame mo, so parang uunawain mo yung person mo na baka nga nasa kanya pagkakamali. Na baka tama nga siya. Though nare-realize mo din na may pagkakamali rin tong taong to. Pero mas malakas yung energy na ikaw yung mas soft-hearted kasi. So ang hirap guys, no? Pag soft-hearted ka, masyado ka naaabuso, even your partner naaabuso ka. Okay? Kahit ikaw naabuso mo yung sarili mo kasi binibigyan mo ng privilege yung person mo na gantuhin ka. So, alam nyo guys, yung mga ganitong klase ng tao, yung mga soft-hearted, ibang klase to pag natauhan. Oo.
paano ba yung level? Pagka natauhan kasi sila guys, wala na silang pakialam kung sino yung matatapakan nila, sino yung masasaktan nila. Ganun na yung mga soft-hearted. Kasi nga, ngayon pa lang na soft-hearted ka, lagi yung iniisip, kaysa sabihin ng ibang tao, nagiging ano ka, people pleaser. Pero darating sa point na lahat yun mawawala yung pagiging people pleaser mo. So, wala pa kailangan masaktan ka. Totoo lang sinasabi ko, real talk lang ako. Parang ganon, no? Parang ganon lang yung pwedeng maging atake sa inyo na basta gagawin ko yung gusto ko, ganto ganyan. Pero in a nice way naman, okay? May pinanguhugutan. May iba naman guys na mild lang. Like, pwede yung masasagasaan lang naman is yung mga taong umaapi lang din sa kanila. Yung umapi sa kanila nung panahong soft-hearted pa sila. Okay, yun lang yun guys, no? Hindi kasama dito yung, syempre, alangan naman sagasaan nyo rin, pati yung mga taong wala namang pagkakasala sa inyo, diba? So, I think magpo-focus ka lang dun sa mga taong talagang totoong tumulong. So, tignan pa natin. Meron tayong face what hidden truth will set you free. I know. So, nakikita ko sa inyo guys, gusto mong matauhan. Nakikita mo na yung totoo eh. Nakikita mo yung totoong kaganapan doon sa relasyon. Pero yung iba sa inyo guys, parang gusto nyo pa rin i-feed sa inyo. Parang ipaunawa sa inyo ano ba yung nangyayari. May mga bagay pa rin kasi guys na hindi nyo nauunawaan doon sa sitwasyon. And I think parang kailangan nyo pa rin na parang sabihin sa inyo or at least pag-usapan pa rin. Kasi may mga tao dito guys na naguguluhan. Okay? Lalo ka, naguguluhan ka dun sa sitwasyon nyo ni Ferson. Okay? Kasi pagka galit ka, ang nangyayari dito guys, kaya niyang baliktarin. So alam nyo guys, ba't hindi pa rin malinaw sa inyo? Okay? Kasi yung nakikita ko dito parang pinaparamdam niya na sa inyo eh. Na initsapwera ka niya. Na binabaliwala ka na niya. Pero napifeel kita na may pinangahawakan ka pa rin. Napifeel kita na ang iniisip mo pa rin dito, gusto pa rin ako ng taong to. Hanggat nandyan ka, hanggat hindi pa tapos tong relasyon na to. So, gusto mo ng closure. May malabo pa rin eh. Actually, malinaw na sa talaga eh. Kasi pwede sinasabi na ng ibang tao sa inyo, pero nalalabuan ka pa rin. Feeling ko, hindi ka talaga nalalabuan. Alam mo talaga, pero gusto mo mismo direct sa kanya, marinig ano na talagang meron sa relasyon nyo. Okay? So, yun ang nakikita ko sa inyo. Gusto mo talagang marinig sa kanya. Kasi, alam nyo guys, mas okay eh. 'Di ba? Pero may mga partner kasi na takot manakit, kaya ang ginagawa, nag-ghost na lang, bigla na lang pinapalitan. Para lang hindi mas masakit. Sabi nga nila, mas okay daw yung kilat ka na lang bigla, kesa kinausap ka pa. Kasi nandun pa yung parang nag-a-assume pa rin na baka maayos pa. Okay, kahit may pinamumukha na. By the way, check pa natin. Tignan pa natin. Oops. I choose us over and over again. O, diba? Pinipili mo pa rin siya. Actually, si person mo, guys, feeling ko kasi medyo, nakikita ko naman mahal ka naman niya. Meron lang siyang gustong itama sa inyo. Siguro, medyo may pagkaisip bata ka. And baka yun yung gusto ng person mo na alisin mo sa sarili mo, yung pagiging isip bata mo. Kasi nandito sa point na pinipili ka pa rin niya, pinipili mo pa rin siya. So, willing pa rin siyang i-workout kung gano'n, 'di ba? Ang problema lang kasi guys na nakikita ko dito, pwedeng may mali sa attitude mo, sa personality mo. Though mabait ka, sumobra yung pagiging soft-hearted mo to the point na hindi mo na nakikita kung ano yung mali sa inyo. Okay, pwedeng may mali din sa inyo. I think sa ugali. Like, hindi ko nakitang sobrang sama. Mabait nga eh. Siguro may mga bagay na masyado mong idinepende sa person mo. Paano ba? Like,
For example, simpleng pagbili ng sa counter, sa mga, sa mga fast food or sa kahit na anong aspeto, pwedeng iutos niyo pa sa partner niyo kasi hindi mo kayang humarap sa tao. Lahat ng bagay parang pwedeng idedepende mo lahat sa partner mo kasi hindi mo kaya to. Parang iniisip mo siya lang may kaya nito. Ganon. Okay? Naging mahina siguro yung loob nyo. Naging ano nga guys, dependable ka sa person mo, sa partner mo. Okay? So, kung malakas naman yung loob mo guys, pwedeng hindi sa'yo itong reading na nasasagap ko ngayon. Oo. Check pa natin. Additional message. Meron tayong my needs and feelings deserve to be heard. So, yung nakikita ko dito guys, feeling ko kailangan mong mailabas to. Kailangan mong masabi sa partner mo. Okay, na eto yung nafe-feel mo, ganito yung emotion mo ngayon. Feeling ko dumadanas ka lang talaga ng stress, matinding stress, tapos nakikita ko dito, si person mo yung nagiging gamot, no? Siya yung nakikita mong someone na pwedeng, paano ba, parang mag-alis doon or gumamot ng frustration na yon. So, kailangan nyo talaga tong pag-usapan or at least sabihin mo sa kanya kasi tignan mo, parang pakinggan mo naman ako, parang ganun. So, siguro kung i-open mo to kay partner mo, pili ko pakikinggan ka naman nito. Okay? Feeling ko naman guys, open naman siya. Parang sige sabihin mo lang, ilabas mo lang yan. Makikinig lang ako. Parang ganon. So, check pa natin. Tignan natin. Additional message. Tell me what your hearts need. O, diba? Sabi nga ng partner mo dito, ano ba yung mga gusto mo? Ano ba yung mga kailangan mo? Saan ka ba magsisimula? Kasi support lang siya sa inyo eh. Parang gusto niya rin lumakas yung loob mo. Parang ano ba gusto mo? Saan mo ba gusto magsimula? Kasi guys, pwedeng may mga bagay na parang ano ba, hindi mo alam saan ka nangangapa. So, ito guys, para to sa mga taong medyo ano pa ngayon, soft-hearted, tapos medyo weak yung energy. Oo. So, I think, yun din yung parang gusto ng person mo na ma-overcome mo, yung pagiging weak mo. Okay? So, ang dating sa kanya guys, weak ka, ganyan. Pero ikaw naman kasi, maasahan ka naman. Like example, sa gawaing bahay, maasikaso ka naman. Parang hanggang doon lang yung kaya mong abutin or alam mong gawin pa sa ngayon. Okay? Pero ang gusto kasi ng partner mo, ibigay mo na. Parang itodo mo na kung ano yung kaya mong gawin. Parang kung kaya mo pang gawin noon, kung kaya mong gawin sa future, gawin mo na ngayon. Okay? Kasi support lang si partner, guys. Kasi tignan mo, tinatanong niya na dito, ano ba yung kailangan mo? Ano ba yung gusto mong gawin? Kasi willing siya na mag-provide, willing siya na supportahan ka dun sa mga bagay na gusto mo. Okay, matulungan ka lang, hindi na para sa kanya, para sa'yo na siguro. Okay, check pa natin. Check natin. Meron tayong I'm worthy of the love I seek. So, yun. Feeling mo kasi lagi kang dinudurog. So, pag nagkamali, ng sorry, paulit-ulit yung scenario na ganon. Okay?
na dapat doon sa pagkakamali natututo ka. Every time na madadapa ka, dapat may natutunan ka ba't ka ba nadapa, dapat hindi ka na uulit doon sa pagkadapa na yon. So, yung iba siguro sa inyo guys, and enjoy, nagpagulong-gulong pa, parang ganon. So, ito guys, kailangan mong i-boost yung confidence mo. Kung wala kang lakas ng loob ngayon guys, okay, tulungan mo yung sarili mong lumakas. Ngayon, pag wala kang napatunayan sa sarili mo, hindi mo yan pwedeng i-blame kahit kanino. Sa partner mo, sa family mo, sa friends mo, wala kang pwedeng, sisihan ko di sarili mo kasi pinanindigan mo na or, alam mo yon, pinanghawakan mo na na baka hanggang dito ka na lang. Okay, ngayon kailangan mo tulungan yung sarili mo na makaalis sa comfort zone na yan. Okay, na baka akala mo yung comfort zone mo, eto na lang yung natitirang meron ka na pwede mag-comfort sa inyo. Malay nyo guys, sa labas ng comfort zone, mas maraming opportunity, mas maraming chance, mas maraming activity, or marami ka pang pwedeng gawin. Okay? So, lumabas ka dun sa comfort zone mo kasi natatakot ka eh. Ayan no, para kang tao dito guys. Pusa ba tawag doon? Yung parang na-trauma. Oo. Di ba pag nasaktan yung mga pusa or aso, parang ayaw nilang, paglalapitan mo, lumalayo sila, nakagano kayo ko. So, ganun eh, parang takot kang mahawakan, takot kang lumabas sa comfort zone mo. So, feeling ko, ang laki ng pinagdadaanan mo ngayon, and kailangan mo ng tulong talaga. Check natin. Additional message. Meron tayong Knight of Pentacles, practical, stable, offering respect, financial focus. Okay. So, yung nakikita ko rito guys, si Knight of Pentacles, yun yung gusto ng person mo kasi medyo practical si partner, no? Gusto niya maging practical ka rin sa buhay. So, siguro sabi niya dyan, hindi habang buhay, nandito ako, kailangan mong tulungan yung sarili mo or kahit yung family mo. Okay? So, tulong to para sa'yo. Tignan mo, kasi isa to sa nagiging dahilan kung bakit parang gustong lumayo ng partner mo. Kasi 8 of Cups, living, retreat, quest, solitary, journey. Kasi gusto niya ng bagong ambience. Hindi na siguro siya guys natutuwa dun sa ambience na meron sa inyo. Sige, tingnan natin. Oops, sorry. Ayan, gagalaw ko yung camera. Meron tayong King of Wands, passion, fairy, creativity, courage, power, leadership. Actually guys, once na siguro feeling ko pag na-depress, doon ka huhugutin eh. Marami kang marirealize. Feeling ko malayo yung kaya mong gawin. Lalo na pag natuto kang mag-isa. Okay, matututo kang maging madiskarte. Kaya mo na yung sarili mo. Okay, as in, hindi mo na kailangan, yung person mo nga, baka nga tadyakan mo na pala yung kasi di mo na siya kailangan. Kasi ito guys, ayan o, passion. Siguro feeling ko, ano lang talaga to. May pinagdadaanan ka talaga. Depression, stress, anxiety, na kailangan mong ma-overcome. Okay, malayo yung mararating mo. So, siguro, ngayon, ipakita mo lang na ganyan. Kaya mo yan. Okay? So, meron tayong 7 of Swords, Step, Stealth, Cunning, Riff Off, Dishonesty. So, medyo nagpo-focus ka kasi ngayon kay partner, no? Pwedeng, maliit masyado yung mundo mo kasi dun sa mundong yon, siya lang yun nandoon. Okay, ginagawa masyadong mundo, masyadong mong binabantayan. Binabantayan mo bawat kilos. Iniisip mo kung may babae. Alam nyo guys, ito ha, totoo yung sinabi nila na siguro bigyan nyo rin ng privacy yung isa't isa. Wag kayo guys masyadong makialam sa social media ng isa't isa kasi isipin nyo na lang, kanina okay ka, masaya ka, tapos chinek mo yung cellphone ni partner mo, di malungkot ka na ulit, di ba? So, ngayon kung gagawa ng kalokohan yan guys, gagawa ng kalokohan yan. Wala ka na magagawa doon, kahit bantayan mo yan. Okay? So, hayaan mo siya. Hindi nyo kailangan i-please yung sarili nyo sa partner nyo kung gumagawa talaga ng kalokohan.
And isa pa guys na nakikita ko sa inyo, wala kang tiwala. Okay, lagi mong iniisip siguro na utakan ako na to, isahan ako na tong taong to, niloloko ng taong to. So ano ba, nagsiselos ba kayo? Sobra-sobra ba yung pagsiselos? So guys, siguro mas maganda, huwag nyo na lang i-check yung social media. Ayan nyo siya. Bigyan nyo pa rin ng privacy yung mga partner nyo ha, sa mga obsessed dito. Okay? Like, mahirap kasi, no, yung tipong binabagabag ka ng puso mo at isip mo na baka may ginagawang mali sa inyo. Sabi ko nga, kung may gagawing mali yan, hayaan nyo. Okay? Kasi kahit pigilan mo yan, kahit ikulong mo yan, kung gugustuhin niyang makawala, makakawala siya. Madali lang magloko eh. Okay? Kahit taguan, kahit alam mo na lahat sa kanya, magagawa niya pa rin yan. Ngayon, at least napatunayan niyo sa sarili niyo na ginagago kayo. So, anong gagawin mo? 'Di ba? Dapat dun palang open ka na. Kailangan mas matured ka, mas matatag ka na kahit hindi mo siya kayang bantayan, kahit hindi mo siya bantayan, dapat ano eh, mag-i-stay lang siya. Pero kung ngayon, kung may gagawin siyang mali, dayaan nyo. 'Di ba? Be matured enough. People come and go. Ngayon, mag-stay siya, umalis siya, okay lang. Okay? So, kung ang katwiran mo dito is dahil medyo dependable ka sa partner mo, takot kang mawala siya, ganito, ganyan, may mali sa'yo. Okay? Kasi ano ba, hindi mo ba kaya yung mabuhay? Nakaya mo naman nung wala siya eh. Umidad ka ng ganyan nang wala siya talaga eh, bago siya dumating sa buhay nyo. So, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko kayang mawala siya. Kaya nyo. Hindi mo lang kaya sa, kaya siguro sa pagiging wise. Hindi wise yan eh. Nanghihina ka lang. Or nawalan ka na ng lakas ng loob. Okay, na nang wala siya, kailangan kasama mo lang siya kasi siya yung comfort zone mo. Titignan natin yung energy. Okay. Doon tayo sa nararamdaman ni partner mo. Ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? Nararamdaman sa inyo ng person mo. Nararamdaman sa'yo. O, di ba? Nine of Pentacles, pwede may pinag-aralan ka, pwede maganda naman yung kaya mong gawin. Maayos yung estado mo. Or, bago kanya nakilala guys, pwedeng napaka-madiskarte mo. May mga words of wisdom ka pa. Okay, ganun eh. Sobrang binavalue ka ng partner mo. Tuntua siya dun sa lakas ng loob mo at sa pagiging madiskarte mo. Nararamdaman niya sa inyo. Pero siguro, nung naging kayo, baka nag-energy exchange kayo. Baka before kasi talagang siya yung mahina, ikaw talaga yung malakas. Ngayon, nag-exchange energy. Anong nangyari? Ikaw na yung naging mahina, na ipasa mo na lahat sa kanya yung lakas. Diba? So, check natin. O, diba? Nararamdaman sa inyo ng partner mo, malayong-malayo ka na sa dati, the tower. Okay, ang dami ng distraction, hindi ka na nakakapag-focus. May mga bagay ka nang give up na dapat hindi mo ginawa. Okay, meron tayong Queen of Wands, creative passion, power, courage, firepower. So, yun. Possible na ma-attract yung partner mo sa iba. Kasi may ibang lumalabas dito. So, ibig sabihin, bukod sa inyo guys, meron siyang ibang tinatanaw, meron siyang ibang tinatarget. So, doon nagsisimula yung cheating. So, may ano naman pala talaga, may katwiran ka naman pala kung bakit mo chine-check yung social media, cellphone, kung bakit medyo nagiging para kang bodyguard ni partner. Kasi nararamdaman mo, at totoo naman pinakita rito, mukhang meron siyang ibang pinofurso rito. Okay? Pero guys, nandun pa rin kasi sa point na isa lang dapat niyang piliin. Dapat yung isa rito, the tower. Kailangan niya nang i-give up. Naninimbang pa si partner mo ngayon eh.
Ang nakikita ko dito, pwedeng dalawa kasi kayong gusto niya. Tignan natin. Paano ka tignan? Paano ka tignan ng person mo? Meron tayong Ace of Swords, ideas, new thoughts, truth, willpower, new conflict. So, yon. Parang sa araw-araw na lang, laging may conflict, lagi kang may rebat, lagi kayo may pinag-aawayan. So, kada kibot, may pinag-aawayan. Magkamali lang ng tono, ng pagsasalita, magiging sensitive na, mag-aaway na. Parang ganun na lang lagi yung cycle. So, I think pa-toxic to. Ano kanya nakikita? 8 of Cups. Ayun, parang bigla ka na lang umaalis. Hindi niya, guys, nagugustuhan yung attitude mo talaga. Na parang nag-uusap tayo, bigla ka mag-walk out. Or nag-uusap kayo, bigla na lang makikipaghiwalay, bigla na lang mambablock, biglang ganon. Ayaw siguro ng partner mo ng ganon kasi ang gusto niya mag-usap kayo. Okay? So, check pa natin. Meron tayong 10 of Pentacles, Wealth, Security, Family, Legacy, Reunion. Ayan, so, alam nyo guys, feeling kasi ng partner mo. Hindi siya belong to sa family mo. Parang may nasasabi yung family mo sa kanya. Ang dating sa kanya, para siyang others, no? Para siya laging ibang tao pag nandun siya sa family nyo. So, yun siguro yung binabato niya sa inyo na hindi ako tanggap ng family mo, ayaw nga sa akin ng family mo. Mga ganong scenario. Okay? So, yun yung nakikita sa'yo ng person mo ngayon. Tinitignan na dito yung mga consequences. More on realization. Alam mo, 8 of Cups kasi, nandun yung malalim na pagmamahal sa inyo ng partner mo, pero parang kailangan kanyang talikuran. Siguro, medyo mabigat na sa damdamin niya, sa puso niya, kung bakit kailangan niyang i-give up to. Ano yung mga gagawin niya? Ano yung action? Effort? Check natin. Meron tayong 2 of Pentacles, financial decision, choice, option. So, yun o. Pili niya kasi guys, medyo out of balance na siya dun sa relasyon yung dalawa. Mas nakapokus siya dun sa problema lahat talaga. Lahat ng inisip niya ngayon, patungkol dun sa mga problema. Meron tayong 6 of Wands. 6 of Wands. So, yung nakikita ko dito, guys, ang dami niyang kinakausap. Babaero, lalakero ata itong partner mo eh. Parang talagang ready na siyang palitan ka. Yan, medyo masakit, no? Pero, yun yung nakikita ko rito. Kung bakit pala siya ganyan sa inyo, medyo nakaka-paranoid talaga yung ginagawa niya. Marami na siyang ine-entertain. Lahat binabato na niya sa inyo, guys, yung mga mali mo eh. So, pag binabato na, ibig sabihin, gusto nang makipaghiwalay niyan, guys. Pag binibilangan ka na niya ng problema, sa totoo lang. Check pa natin. Totoo yan, guys. Baka hindi kayo naniniwala. Ano yun? Marami na siyang binabato na problema. Okay. Additional message. I choose us over and over again. Ayan. Pinipili niya pa rin. Siguro guys, libangan niya lang yun. Medyo masakit yung libangan niya. Libangan niya lang mambabae, manlalaki, mag-entertain ng iba. Pero ikaw pa rin yung uuwian eh. Ikaw pa rin yung babalikan. Meron tayong I feel alone even when we're together. So kasi ang sabi niya rito parang hangin na lang 'tong relasyon niyo, hindi kanya maramdaman. Parang i-improve mo naman yung sarili mo, parang ganon. Patunayan mo naman yung sarili mo. Lumipad ka naman mag-isa, wag mo nang iasa sa akin. Parang ganon siguro sabi niya dyan eh. Pero ikaw parang pipiliin guys. With you, I feel protected and cherished. So yun, parang marami siyang bagay na kino-consider kung bakit din gusto niya magstay. Meron tayong playing games. This is a game to me the way I'm acting, responding, or posting to get your attention. So yan, baka nagpo-post sa social media, puro papansin.
Meron tayong tears. When I think about you, I cry. Diba? Napapayak na lang siya. Nalulungkot din siguro. Baka naawa din talaga sa inyo, guys. Kahit na ganyan na medyo mahina na yung loob mo ngayon. Para kanyang pinilay eh. O, diba? Single. Single siya ngayon. Di kayo okay. Piling ko walay kayo. I know I'm single right now. I'm not attached to anyone. And not looking to get into a relationship at this time. So, siguro, may mga times na inisip nila na mag-entertain pero hindi pa siya ready mag-commit. Okay? So, meron tayong Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Cancer, and Virgo. Meron tayong Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Virgo, Sagittarius energy sa side ni person. So, tignan pa natin. Sa end mo, ano nararamdaman mo kay person ngayon? 'Di ba? Kinikip mo pa rin yung memories. Iniingatan and parang ikikip mo pa rin. Dami mong nare-realize, sa totoo lang, no? Nakikita mo na kung ano yung mga mali. Pero nandun na kasi sa point na ikikip mo pa rin talaga itong si person. And Knight of Pentacles, practical, stable, offering, respect, financial focus. So, mas nakikita ko siya na, or mas nakikita kita na, nakikita mo sa person na workaholic, masyado siyang focus doon, wala na siyang time sa inyo, hindi niya nabibigyan ng tamang attention. So, on the thing, parang napapabayaan ka. Okay, so guys, baka may magalit ha, trigger warning. Ngayon, kung hindi ka naman mahina, baka hindi ko na nasagap yung energy mo. Ito para to sa mga taong medyo dependent do sa person nila. Tapos, walang lakas ng loob, bumangon. Okay, ano yung mga dapat mong gawin? Diba? Huwag ka na mag-alangan dyan. Huwag mo siyang gawing mundo. Kailangan alam mo na kung ano yung mga plano mo. Ano yung mga dapat mong gawin. Tapos, Emperor, tigasan mo yung loob mo. And especially, kailangan mo ng guidance. Kailangan mo ng kausap. Kailangan mo ng someone na magbibuild sa'yo. Okay? Someone na parang ipaparealize sa'yo na, wake up. Baka kailangan mo ng tumayo dyan. Hindi na tama yun, nandyan ka lang. Okay? Meron tayo Sagittarius, Virgo, Scorpio, Leo, and Cancer, Aries. Cancer, Aries, Virgo, Sagittarius, Leo, and Scorpio. Last, Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius, and Virgo energy. So, ano mga dapat nyong gawin in the near future? Justice. Ayun, gusto mo lang guys ng mag-usap, clarification. So, sabi nga nila, communication is the key. And willing din naman siya makipag-usap guys, no? Sabi ko nga, parang pipiliin at pipiliin ka pa rin kahit ginagago ka ng taong to. So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.